matapang na isiniwalat, binulgar, binisto ni Senator Joel Villanueva itong mga sikreto ng mga tambaluslos dyan sa Congress at yung mga alipuros dyan, mga buhaya, mga babayan. Abay mantakin mo, aside doon sa budget sa Bicol ni Saldico sa kanyang flood control, abay, may iba pa palang budget na sa DPWH mga kababayan na kung saan tumataginting lang naman sa year 2023 mga kababayan, 29.4 billion lang naman ang ibinigay na pondo dyan sa DPWH alone. Pagka 2024, another 31.9 billion mga kababayan. Ang laki. Sumatotal 61 billion alone ang flood control project na binadgetan ng pondo ng kaban ng bayan na pera ng taong bayan ito dyan sa Bicol region na kung saan halos lahat ng area binaha. Ito na mga kababayan, magandang araw sa atin lahat, no? Luzon, Visayas at Mindanao, lalong-lalo na sa mga OFW mga kababayan. Salamat at sa wakas ay may isang senador na nakahalata na diyan sa sistema nilang flood control projects, no? Yung mga budget, lalong-lalo na yung mga congressman na yan, yung mga buhaya, parang ito na yata yung isang hudyat na maimbestigahan sila dyan sa Senado, mga kababayan. Mandakin nyo naman, binuking lang naman ng isang senador na to na bukod sa ang lalaki ng kanilang mga budget, mali-mali pala na yung allocation dyan sa Bicol region na kung saan sinalanta ng matindi ng bagyong Christine. Abay, binuking, no? Isiniwalat ng senador na to na ang laki pala ng budget para sa flood control dyan sa may Bicol region itong sa tanggapan ng DPWH mga kababayan. Alaka, mantakin mo noong 2023 budget dyan sa flood control sa Bicol region mismo, sa Bicol region lang 29 billion something pala yung pondo dyan sa DPWH. Nako naman, Secretary Manny Bunuan, anong say mo dito, Sa region ng Bicol lang naman, 29 billion na, 2023. Isali mo pa ang kasalukuyang budget sa flood control dyan, na 31 billion daw, mga kababayan. Billion po ito, Hindi po ito sintabo o pesos lang. Pera to, kwarta to, mga kababayan. Pero bakit hanggang ngayon, itigang pa rin tayo, wala tayong nakitang trabaho sa mga politiko na yan, tanggap lang ng tanggap ng kanilang mga budget. Aanin mo yung budget, aanin mo yung pondo sa iyong lugar, kung hindi mo naman palagi nagamit sa tama. At eto pa, ibinuking lang naman ng senador na to na puro panilin lang. No? Ibig sabihin, mali-mali, yung mga sinasabi nila na mayroon na, wala daw silang flood control project or budget dyan. Tragis talaga to mga buayang ito. No? Ngayon, anong masasabi nyo dito? Ipapakita ko itong video na to. Kasi, papasalamat lang tayo at dininig, no? Mayroong isang senador na talagang nakita niya at sinupalpal itong mga buhayang ito na ang lalaki ng budget. Tapos bakit hanggang ngayon wala tayong nakita ang mga improvement dyan sa lugar nila? Tapos pag may bagyo, puro na lang relief goods. Mantakin niyo, puro na lang relief goods. Wala na silang ginawang plano kung paano ba i-improve itong flood control projects. Paano ba sila gagawa ng isang proyekto na kung saan makakatulong sa kanilang rehiyon. Ito pakinggan nyo. Itong si Senator Joel Villanueva, mga kababayan,
walang pasintabing binulgar itong si Tambaluslos at saka si si Saldico Mobayan patungkol dyan sa kanilang mga flood control budgets. O eto na ha, pasok. Diyan ay yung sa Bicol region, sabi 9 billion yung flood control program sa Bicol region for 2023 or even 2024. Hindi po totoo yun kasi in 2023, sa DPWH alone, 29.4 billion ang budget. This year, for Bicol Region 2024, ang budget for flood control ng DPWH ay 31.9 billion. So 2023 and 2024, meron kang 61.42 billion na budget for flood control in Bicol Region alone. So ito dapat tignan nating mabuti sa budget deliberation kung saan talaga napupunta to. May impact ba talaga itong ginagawang flood control projects and programs ng ating pamahalaan. Very concerning yung na hindi lang, I mean, all parts of the country are now affected, no? Parang makikita natin doon, klarong-klaro na hindi na po uubre yung mga band-aid solutions and itong mga relief operations na laging ito na lang yung pag-iisip natin na o sige, band-aid solutions, tapos pagka nabaha, bigay tayong relief goods o dalhin sa evacuation centers. Hindi naman gusto ng mga kababayan natin nagpupunta sa evacuation centers or pumipila for relief goods. Kaya kailangan talaga, again, we reiterate yung call natin for a integrated and comprehensive master plan ng ating programa para i-address itong problema ng baha, bagyo, etc. O, di ba? Anong sa inyo dito, mga kababayan natin, mga solid Duterte supporters? 61 billion lang naman, 61.42 billion pala ang flood control budget alone sa DPWH. Pero ang tanong natin sa Secretary of DPWH na si Manny Bunuan, paano ninyo ginastos? Paano winaldas ang flood control budget na kwarta ng taong bayan diyan sa lalawigan ng Bicol? Paano nyo ito depensahan ngayon? Lalong-lalo na't iimbestigahan na lang nila ito sa loob ng Senado. Kasi naman kayo dyan sa Congress, no? Tatayo kayo ng Quadcom Committee, pero yung mga iniimbestigahan nyo lamang, yung mga tinitira ninyo, kagaya ng mga Duterte. Pero itong kaalyado ninyo na tumatanggap na tumataginting na walang kadaladalang budget, walang kahirap-hirap na pagbibigay ng pundo, pero winaldas nyo lang at ngayon, unti-unti nang nalalaman ng taong bayan. Itong pera-pera lang. Okay? Kayo nang humusga, mga kababayan. Maraming salamat. And God bless po, amping ingat po tayo lahat, no? Kasi mayroon na namang bagyong paparating, lalong-lalong dito na sa may Mindanao, mga kababayan. See you sa ating next vlog. Paalam!